Hello Cancers! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards sa iyo. Binalasa ko na ito pero pinapakita ko lang. Nagbago yung view ng video ko, diba? Kasi may bago akong tripod. Ang tagal ko tong pinag-ipunan. Nabili ko din. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Cancers? Ay hindi nyo pala nakikita, pero ayusin ko next time. Ang card mo ay relax. Ang message na ito ay marami ka pang time para ma-achieve yung mga nais mo sa buhay. Kaya mag-relax ka lang. At saka magpatuloy sa goals mo. Forgiveness. Itong forgiveness, hindi naman ibig sabihin yung kamalian ng iba na ginawa sa'yo ay pinagbigyan mo. Kundi mas pinili mo yung kapayapaan sa isip at puso. Prayer. Ang ibig sabihin nito ay yung connection mo kay God na kung ano man yung worries mo ay ipaubaya mo sa Kanya. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang dapat tapusin bago mag-holiday. May Christmas yan at saka New Year. Ano ang dapat mo simulan, ano ang magiging outcome, at sa huli kukuha ko ng bottom of the deck. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ten of Wands, Ace of Wands at King of Cups. Sa mga cards na ito, meron ka nga talagang tinatapos. Kaya pala pinagre-relax ka ng mystical card. Kasi makakamit mo naman yung goal na gusto mo, lalo na't pursigido ka. At saka fair ka na person. Hindi ka rin perfectionist. Kung ano yung naibigay sa'yo, kontento ka na dun. Sa career, napaka-responsable mo at saka maaasahan. At saka, ang ilan sa inyo, meron ka ring hinahabol na deadline. At ito yung nagpapastress sa iyo. Yan yung feeling mo kapag hindi ka pa nagsisimula. Pero kapag nagawa mo na, nag-i-enjoy ka din. Ang ilan sa inyo, nasa ibang bansa yung trabaho mo o kaya ang ilan, naghahanap ka ng trabaho sa ibang bansa. Gawin mo yung gusto mo, huwag yung dinidikta ng pangangailangan. Ang ilan sa inyo, pagdating sa negosyo, yung kutob mo yung sinusunod mo. At kung ano man ang krisis na nangyayari sa karir mo or business, ay napagdidesisyonan mo ito ng tama at makatwiran. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, dahil nga gusto mo ng payapa na relasyon, yung problema mo sa person mo, sinasarili mo lang. Kasi merong person na siya na ngayon nagtatrabaho, pero pag uwi niya ng bahay, siya pa yung gumagawa ng gawaing bahay. Ang iba naman, kulang talaga yung oras mo. At saka ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na pinipili mo yung kapayapaan, kalma, at saka hindi ka nagtataas ng boses. Ang ilan sa inyo, malaki yung pamilya nyo, marami kayong anak. At sa ilang single, hindi mo gustong makipag-date or relasyon. Pero dalawang cards na yun nagsasabi
na magkakaroon ka ng emotional fulfillment. Kusa itong darating. The Fool, Queen of Cups, Four of Cups. Ang dapat mong simulan kasi meron talagang darating na rebirth at saka renewal. Importante ang forgiveness para maging aware ka sa mga darating na oportunidad sa buhay mo. Kung hindi mo pa kaya magpatawad sa ngayon, kailangan mong magpaka-focus sa mga bagay na makakapagpasaya sa iyo at kalimutan yung galit or pain na nararamdaman hanggat maaari kasi yan yung makakabuti sa iyo. Positive ang dapat mong simulan. Ang ilan sa inyo sa financial, magpapalit ka ng career o kaya yung negosyo mo, may idadagdag ka. At magiging maganda yung daloy ng financial sa iyo. Pero hindi mo kailangan maghintay na maging maganda yung daloy. Kailangan din ng pagkilos. 3 cards na ito ang nagsasabi na magiging stable at saka secure ang financial mo. Focus ka at saka creative sa mga ginagawa mo kaya inaani mo yung resulta. Sa mga single, ang ilan sa inyo, mabilis kang magkaroon ng bagong karelasyon. At 2 cards na yung nagsasabi niyan. At yung darating na person ay warm, napaka-caring at saka romantic. Kaya lang ang ilang single, hindi ka ready para sa mga ganyang sitwasyon. Kasi ang nasa isip mo, yung noon sana, yung past person. Pero ngayon lang yan yung feeling na yan kasi healing ka pa lang. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, di ba nga ikaw yung gumagawa ng lahat? Pero darating yung panahon na makakapag-isip yung person mo na mas piliin ang buhay kesa sa ending. Napaka maunawain mo sa person mo pero lahat may hangganan. May person na hihiwalay sa situation or relationship. At saka base sa mga cards, hindi ikaw yung problema eh. May personal problem yung person mo na siya lang yung pwedeng makapagbigay ng solusyon. Nako guys, itong mga cards mo na 8 of Pentacles, Knight of Swords, at 2 of Wands in reverse. Mukhang inuulit lang yung reading natin. Ito na yung outcome. Stable ang karir mo, ang financial, successful ito. Naka-2 cards ka na pinapakita yung kasipagan mo. At ang advice ng mga cards, malayo pa yung mararating mo sa buhay. Kaya magtiwala ka sa sarili mo. Sa health, kailangan mong pangalagaan yung sarili mo kahit busy ka man. At saka kailangan mong baguhin yung lifestyle mo o kaya magkaroon ng moderation sa mga kinakain, iniinom at saka kailangan din ng exercise. At saka iwasan din na mag-isip ng negatibo kasi nakakaapekto ito sa mental at physical health mo. Sa mga single, anuman ang gender mo, bago ka mag-commit sa isang relasyon, gusto mo munang maging stable yung pamumuhay mo. Dahil sa pagiging masipag mo at saka focus sa buhay, may romantic proposal na darating sa buhay mo. At ito yung magpapalito sa mga desisyon mo kung makikipagrelasyon ba or maging single na lang. Sa mga nasa relationship, napaka-committed mo sa relasyon nyo ng person mo. Kaya lang, merong ayaw ang person mo. Yung selos. Kailangan mong alamin kung ano yung ayaw at gusto ng person mo. Kasi may mga bagay na nagagawa ka na hindi niya nagugustuhan.
ito yung magiging dahilan kaya magiging malamig yung person mo sa'yo o kaya iiwas siya, dumidistansya. Ito naman ang message ng spirit guide mo. Bathe in divinity. Kailangan ng cleansing. Yung pagsisimba mo at mabinditahan ka, isa rin yun sa way. God will lead the way. Ito naman guys, ang ibig sabihin, si God ang mag-guide sa'yo para sa tamang direksyon. Magtiwala ka. Alamin naman natin ang angel number mo. Hindi nyo pala nakikita yung pagbalasa ko pero next time ayusin ko. Nasa ulunan ko kasi yung camera kaya hindi ko makita kung tama ba yung ginagawa ko. Ang angel number mo ay 4. A sign that you would benefit from taking a leap of faith in some respect. May mga sitwasyon talaga sa buhay natin na parang mahirap paniwalaan or imposible. Kaya kailangan magpatuloy at saka magtiwala kay God. Alamin naman natin yung bottom of the deck. Wala akong pinutol sa video. Binibilisan ko lang. Angels and guides, please guide us. Thank you. Ayan, the world. May trials man na dumating sa buhay mo, nasa iyo na ang tagumpay at magkakaroon ka ng long-term na achievement sa buhay. Sa career, financial man, or love life.